At ngayon ay pag-usapan po natin ang isang kwentong kumakalat sa social media na talagang nagpapatawa at nagbigay po ng good vibes sa buong XRP Army. Kung akala po nyo ay puro technical at legal ang alam ng ating paboritong Ripple CTO dito na si David Schwartz, nagkakamali po kayo sapagkat may isang insidenteng naganap matapos po ang XRP Las Vegas 2026 na naging sentro ng usap-usapan sa X. Ang kwento po ay nagsimula sa isang viral interaction kung saan ay bumanat po itong si David Schwartz ng isang estilo na talagang engaging at saka puno ng humor. Sabi nga ng title dito po kay Times Tabloid, David Schwartz narrates, XRP forever, we love you. Here's what happened. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang detalye ng interaksyong ito. Mula po sa Spirit Airlines disruption hanggang sa nakakatawang senaryo sa loob ng isang United flight. Hindi ito ang karaniwang seryosong balita, pero malalim po ang mensaheng ipinaparating nito tungkol sa pagkakaisa at status ng ating community. Kaya simulan po natin ang tungkol sa stranded narrative at ang Spirit Airlines disruption. Yan, katatapos lamang po ng malaking XRP Las Vegas 2026 conference. Marami pong XRP community members mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo rito para mag-network at pag-usapan ang kinabukasan ng ledger. Pero meron pong hindi inaasahang logistical challenge na nangyari kung saan ay biglang tumigil po sa operasyon ang Spirit Airlines mga bandang 3 o'clock AM noong Sabado. Dahil dito meron pong isang ex-user na gumagamit ng handle yan na $589. Ayan po siya. At siya po ang nag-post at sinabi niyang ang mga XRP holders daw ay officially stranded sa Las Vegas. Ayan. Dahil daw po yan dahil sa spirit lamang daw ang kaya nilang bayaran. Ayan. Parang ipinapahiwatig po niya dito na walang pera ang mga XRP holders kaya sa low-cost carrier lang sila sumasakay at ngayon ay hindi na makauwi. Isa po itong klasikong troll move, ika nga, na sinusubukang hilain pababa ang imahe ng ating community sa gitna ng isang matagumpay na event. Ayan. Ngayon ay dito na po papasok ang aking opinion. Alam niyo mga ka-crypto, sa tingin ko, ang mga ganitong klasing hirit ay luma na. Ang pilit na pag-uugnay ng affordability sa pagiging XRP holder ay isang desperadong paraan para maliitin ang army. Sa dami ng mga developers, investors at industry observers na dumalo sa Las Vegas, malinaw na ang community na ito ay hindi lamang basta-basta. Ang Spirit Airlines shutdown ay isang malas na logistical issue na pwede pong mangyari kahit kanino, maging Bitcoin Maxi ka man o Ethereum Fund. Pero syempre dahil si XRP po ang usapan, gagawan at gagawan niya ng mali siya. Ngunit ang hindi po nila alam, handa ang ating chief cryptographer na sumagot sa paraang hindi po nila inaasahan. Napakatalino ng naging reframe ni David dito. Sa halip na makipag-argumento tungkol sa pera, ginamit niya ang satire para ipakita ang tunay na spirit ng XRP community. Ayan, hindi po nagpaapi itong si David Schwartz. Sa halip na magalit ay nag-post po siya ng isang kwento na halatang exaggerated pero punong-puno po ng shade para sa mga haters. Sabi niya dito ay sumakay daw siya sa isang United flight. Ayan, United flight. Take note, United po yan, hindi Spirit. Kung saan ay nakakita daw siya ng isang passenger o pasahero na nakasuot ng Uphold XRP shirt.
At ayon sa kanyang kwento dito, nakilala raw siya ng passenger na ito. At heto ang best part. Sabi ni David ay tinisod. Yan, tinisod daw nung XRP supporter, yung isang lalaki na naka Bitcoin maxi shirt. Ayan. At ginawa daw niya ito habang naglalakad yung yung lalaking nakasuot ng Bitcoin maxi shirt. Yan. Tinisod niya sa aisle. Yan, or daanan, or sa gitnang daanan. At pagkatapos daw niyang ginawa iyon, ay sumigaw daw yung supporter ng XRP, "Forever. We love you, David." Ayan. At ang ending daw ng kwento ay sabi po ni David dito ay literally everyone on the plane clap. Yan, pumalakpak daw ang halos karamihan sa loob ng eroplano dahil sa ginawa ng lalaking nakasuot ng Uphold XRP shirt sa lalaking nakasuot ng Bitcoin Maxi shirt. Ayan. Ngayon ay dito na po papasok ang aking opinion naman tungkol dyan. Nakakatawa itong hirit na ito ni David. Halatang halata na satire o biro lang ang kanyang kwento. Yung tipong mala movie scene. Yan, mala movie scene na lahat ay nagpapalakpakan. Pero ang ganda ng banat niya rito. Una, nilinaw niya na nasa United siya, na isang premium airline para sagutin yung issue sa spirit lang ang kaya ng mga holders. Pangalawa, yung pagsasama po ng Bitcoin Maxi sa kwento ay isang subtle way ng pagsasabi na ang XRP community ay buhay na buhay at loyal sa ating vision. Kahit hindi po ito totoong nangyari, ang naging epekto nito sa community ay napakalakas. Ipinapakita po ni David na hindi tayo kailangang maging seryoso sa lahat ng oras. Minsan ang pinakamagandang sagot sa mga haters ay ang tawanan sila at ipakita na masaya tayo sa ating journey. Ang pag-trip po, yan, or pag-tisod sa Bitcoin Maxi sa kanyang kwento ay simbolo po ng paglampas ni XRP sa mga lumang limitasyon ng crypto. Ito po ay isang win o panalo para sa ating moral matapos po ang isang matinding conference. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa premium options at ang clarification ni Ben Hanson dito. Yan, syempre may mga seryosong tao rin dito sa X. Ang isang user na si Ben Hanson ang nagtanong po kay David kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang post. Tinanong niya kung ang pahiwatig ba nito ay kayang-kaya ng mga XRP holders ang premium airlines gaya po ng United. Lalo na pati yung lahat ng tao sa plane o eroplano ay nagpalakpakan para kay XRP. At dito po sumagot si David. Siya po ay sumagot ng isang GIF na may caption na, "Yeah, pretty much." Ipinagpatuloy niya ang kanyang humorous tone na parabang sinasabing, "Oo, wag nyo kaming minamaliit." Yan, reinforce ang message na ang XRP community ay hindi lamang po unified, kundi capable rin sa bawat aspeto ng buhay at saka finance. Sa aking opinyon ay dito natin makikita ang karisma ni David Schwartz bilang isang leader. Hindi po siya yung tipong C-suite executive na nakatago lang sa ivory tower. Nakikipagsabayan po siya sa biruan ng community. Ang sagot niyang "yeah, pretty much" ay isa pong paraan ng pagtayo para sa ating lahat. Ipinapaalala po niya sa atin na ang value ng XRP holder ay hindi po nasusukat sa kung anong airline ang sinasakyan mo kapag nagkaaberya, kundi sa conviction mo sa technology. Kaya sa tingin ko ang pagpalakpak ng lahat ng tao sa eroplano
sa kanyang satirical na kwento ay representasyon ng mass adoption na hinihintay po nating lahat. Darating po ang panahon na hindi na lang sa kwento ni David magpapalakpakan ang mga tao, kundi sa tunay na buhay kapag ang XRP Ledger na ang nagpapatakbo ng global financial system. Ang humor na ito ay nagsisilbing coping mechanism at shield, yan, or panangga laban po sa FUD o yung fear, uncertainty, and doubt na madalas ibato sa atin. Ngayon, sa likod ng mga biro, ang XRP Las Vegas 2026 ay isa pong malaking tagumpay. Dinaluhan po ito ng mga supporters, developers, at saka industry observers. Ang timing ng Spirit Airlines shutdown ay nagkataon lang talaga sa pagtatapos ng event. Ang logical challenge na ito ay nagbigay lang ng pagkakataon para ipakita ang resilience ng community. Habang ang iba ay stranded, ang iba naman ay mabilis na nakahanap ng alternative ways para makauwi. Patunay na ang community na ito ay solution-oriented. Sa aking opinion, ang conference na ito ang tunay na highlight. Dito pinag-usapan ang mga bagong updates sa Ledger, ang mga dumarating na institutional partnerships, at ang patuloy na development ng ecosystem. Ang interaction po ni David Schwartz ay icing on the cake lamang. Pinatunayan nito na matapos po ang mahabang araw ng seryosong pag-aaral tungkol po sa blockchain, may oras pa rin tayo para sa tawanan. Ang pagiging stranded po sa Vegas ay isang maliit na bagay kumpara sa mahabang laban na pinagdaanan natin sa SEC at sa iba pang mga regulators. Kung nakayanan po natin na maging stranded sa isang legal battle sa loob ng maraming taon, ano ba naman yung madelay lang ang flight ng isang araw? Ang malaga, ang XRP Army ay nananatiling buo. Yan, nananatili pong buo. Ang biro ni David ay nagpapaalala po sa atin na ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga tao at sa ating paninindigan na XRP forever. Dito po sa kwento ni David ay hindi po mawawala ang Bitcoin Maxi na tinisod. Ito ay isang playful job sa mga taong ayaw tanggapin ang utility ni XRP. Habang ang ibang community ay masyadong seryoso at madalas na elitist, ang XRP community ay kilala po sa pagiging down-to-earth at masayahin kahit pa binabato tayo ng kung ano-anong issue. Sa aking opinion ay nakikita ko rito ang cultural shift sa crypto space. Ang panahon ng mga Bitcoin maxes na nagsasabing Bitcoin only ay unti-unti nang nilalagpasan ng utility era. Ang XRP forever na sigaw sa loob ng kwentong eroplano ay sumisimbolo po sa ating persistence. Sa bawat maxi na pilit tayong hinaharangan sa aisle ay laging may isang XRP supporter na handang tumayo at ipagmalaki ang ating mahal na asset. Kaya masasabi ko po sa parting ito ay huwag po tayong matakot na tawanan ang ating sarili at ang ating sitwasyon. Ang humor ni David Schwartz dito ay sa pong paalala na tayo ang nasa tamang panig ng kasaysayan. Ang development ng teknolohiya ay hindi po mapipigilan ng kahit anong airline shutdown o social media troll. Ang bawat palakpak sa kwentong ito ay para sa ating lahat na hindi po bumitaw simula pa noong una. Matapos po ang post ni David dito ay bumuhos ang mga memes at suporta mula sa XRP Army. Marami po ang nag-post ng kanilang sariling United Flights at mga XRP shirts. Ang simpleng biro ay naging isang community bonding moment. Naging paraan ito para mawala ang stress ng mga taong na-stranded dahil po sa Spirit Airlines. Imbis na puro reklamo ang makikita sa feed, naging puno ito ng XRP Forever
hashtags. Sa aking opinyon ay napakaganda po ng sentiment shift na naganap. Isang post mula sa leader natin, nagbago agad ang timpla ng usapan. Ito po ang tinatawag nating effective leadership. Alam po ni David kung kailan kailangang maging seryoso at kung kailan kailangang magpatawa. Ang numerical growth ng engagement sa post na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang hatak ni David sa community. Kaya sa tingin ko ang mga ganitong moment ang nagpapatibay sa atin. Kapag nakikita natin na ang ating CTO ay kasama nating nakikipagbiruan, mas lumalakas po ang ating tiwala sa kumpanya at sa asset. Hindi po tayo stranded sa gitna ng kawalan. Tayo ay nasa gitna ng isang revolusyon at ang ating mga leader ay kasama nating naglalakad sa aisle ng tagumpay. Kaya sa susunod na may magsabi sa atin na stranded sa XRP, ipakita po natin sa kanila ang kwento ni David at sabihing nasa United Flight tayo at lahat tayo ay nagpapalakpakan. At sa kabuuan, ang XRP community po ay hindi lang isang grupo ng mga investors. Tayo ay isang pamilya na may matinding sense of humor at pagkakaisa. Ang kwento po ni David Schwartz sa loob ng eroplano ay maaring biro lamang, pero ang mensahe po nito ng katapatan, ayan, at kumpiyansa ay totoo. Ang Spirit Airlines shutdown ay isa pong logistical hiccup lamang sa mahabang roadmap ng Ripple at XRP. At habang tayo po ay papalapit sa mass adoption, asahan natin ang mas marami pang palakpakan. Hindi lamang po sa satirical post, kundi sa real-world utility ng ating technology. Manatili pong good vibes, manatiling loyal sa ating vision at gaya po ng sigaw ng kwento, XRP forever. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.